Purihin ang ating Panginoon. Sa oras na ito, dadako na po tayo sa ating paksa. Bakit mahalaga ang buhay natin sa Diyos? Ito po mga kapatid, ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa oras na ito. Dito po sa Lucas 12:23, sapagkat mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Ayon po sa binasa nating talata, sinabi po ng ating Panginoong Hesus na ang buhay natin ay higit na mahalaga kaysa mga pagkain at mas mahalaga ang ating katawan kaysa sa mga kasuotan o pananamit. Kaya po ang ating pag-uusapan ngayon ay 4 na dahilan kung bakit ang buhay natin ay mahalaga sa Diyos. May mga tao po na hindi na nila nakikita ang halaga ng buhay nila. Kaya wala na po silang pakialam kung mapahamak ang kanilang buhay. Subalit hindi po nais ng Diyos na ang buhay natin ay masayang dahil mahalaga ito sa Kanya. Kaya ating aalamin sa ating pag-aaral bakit mahalaga ang buhay natin sa Diyos. Una, dahil Siya ang lumalang at nagbigay ng buhay sa atin. Henesis Kapitulo 2, talatang 7. Nilikha ng Panginoon Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Ayon po sa binasa nating talata, kaya po tayo ngayon nabubuhay bilang tao. Dahil nang ginawa po tayo ng Diyos mula sa lupa, hiningahan niya tayo sa ilong ng hiningang nagbibigay buhay. Kaya po tayo nabubuhay ngayon bilang isang nilalang. At dahil ang Diyos po ang nagbigay ng buhay sa atin, Siya rin po ang may kapangyarihan para bawiin ito, para kunin ito sa atin, at maaari po niyang gawin yan anumang oras o anumang panahon. Kaya nga po habang taglay pa natin ang buhay na pahiram sa atin ng Diyos, manalig na po tayo sa ating Panginoong Jesucristo, tanggapin natin Siya bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. At sundin po natin ang kalooban ng Panginoon. Amen. Ang ikalawa, bakit mahalaga ang buhay natin sa Diyos? Dahil ayaw niyang sirain natin ang ating buhay. Unang Korinto 3:17. Ang sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya. Dahil banal ang templo ng Diyos at ang templong iyon ay walang iba kundi kayo. Ayon po sa binasa nating talata, tinukoy po ni Apostol Pablo na tayo ang templo ng Diyos. Kaya siya po ay nagbigay ng babala sa sino mang sisira o wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan ng Panginoon. Dahil banal ang templo ng Diyos at tayo po yun. May mga tao pong labis na nilang sinisira at inaabuso ang kanilang mga sarili. At ito'y sa pamamagitan ng mga masasamang bisyo, masasamang gawain. Sa kanilang palagay, pinaliligaya nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng mga masasamang gawain ito. Subalit ang hindi nila alam, may singil po ito sa Diyos sa takdang panahon. Kung hindi po nila ito titigilan at pagsisisihan. Ang ating Diyos naman po ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong sinira nila ang buhay nila dahil sa mga masasamang gawain. Basta isuko lamang po nila ang buhay nila kay Kristo at tanggapin Siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Purihin ang Panginoon. Ang ikatlo, bakit mahalaga ang buhay natin sa Diyos? Dahil ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mapako sa krus para sa atin. Roma Kapitulo 5, talatang 6. Sapagkat noong tayo ay mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Ayon po sa binasa nating talata, dahil sa ang tao po ay nasa mahinang kalagayan,
Itinakda ng Diyos ang panahon para sa ating mga makasalanan, na mamatay ang ating Panginoong Jesucristo sa krus para sa ating kapatawaran at katubusan. Kung babalikan po natin ang kasaysayan ng paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo, bago po siya napako sa krus, matindi po ang sinapit na paghihirap, pang-aalipusta ng mga pasimuno ng mga umusig sa Kanya. Kasama na rito yung mga taong nasulsulan na makialipusta. Kung tutuusin mga kapatid, saglit lang naman para sa ating Panginoong Hesus, nalipulin at puksain ang mga taong ito na umuusig sa Kanya, dahil siya ay Diyos na makapangyarihan. Subalit hindi po ito ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, dahil hinubad ni Kristo ang Kanyang pagka-Diyos para ganapin ang kalooban ng Ama sa langit. At ito ay ang mamatay siya sa krus para sa katubusan ng lahat ng tao sa mundo. Ang ginawang kamatayan ni Kristo sa krus ay hindi na dapat gayahin pa, gaya ng malimit na nakikita natin tuwing mahal na araw. Sapat na po si Kristo ang gumawa nito. Ang kailangan lamang gawin ng tao ay ang manalig sa ating Panginoong Hesus at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. At ang ikaapat, bakit mahalaga ang buhay natin sa Diyos? Dahil nais niyang makasama tayo sa Kanyang kaharian. 1:14. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung saan ako ay naroon din kayo. Sabi po sa talata na ating binasa, pangako po ng ating Panginoong Hesus na babalik siya upang isama tayo kung saan siya ay naroroon. Dahil pinaghanda niya tayo ng isang tahanan para doon ay makasama natin ang Diyos, makasama natin ang Panginoong Jesucristo at ang mga nilalang sa langit magpakailanman. Hindi po kaila sa atin mga kapatid na ang mundo na ating ginagalawan sa ngayon ay napakarami na pong hindi magandang nangyayari. Sa mga pinalalabas sa balita na mga nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo, napapanood natin may digmaan, may patayan, may kaguluhan, may nakawan, may kahalayan, may awayan ng reliyon, may disaster, gaya ng lindol, bagyo, at kung ano-ano pa. Sinasabi po sa kasulatan na ang mundo ay darating sa pagkawasak. Hindi lang sinabi kung kailan. Subalit bago pa man mangyari ang mga nagbabantapang hindi magandang mangyayari sa ating mundo, manalig na po tayo sa ating Panginoong Jesucristo at tanggapin siya bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. At dyan na po natin winawakasan ang ating mensahe mga kapatid. Subalit bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa buhay na pinagkaloob mo po sa amin. Dahil sa buhay na binigay mo sa amin, nalasa po namin ang mga pagpapalang nararanasan namin ngayon. At higit sa lahat, sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo at ng iyong mga salita, natutuhan namin kung paano pahalagahan ang aming buhay na bigay mo po sa amin. Kaya maraming salamat po. Dalangin po namin ito sa mataas na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.